Nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at sub judice, nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masubpoena ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Or reaction. Sino po nagsabi po? Si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya, para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para pa nakapagtanong siya na maayos. Sinabi po kasi rin ni Senator Bato na gusto niyang ipasabina itong mga government officials na hindi dumalo. Do you think this is a reasonable move coming from Senator Bato, and posible ba yun? Nasa kanya po yan. Kung magpapasubpina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say, and then we will see what would be the outcome. But of course, even states that are not parties to the ICC Rome Statute, they can cooperate with the ICC on a voluntary basis. So the question is, I think, might be raised by the defense about the lawfulness of the arrest itself, but that has to be decided by the judges. I cannot speculate. Papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going with the process. Kaya nga. Pero ako, ang akin is legal. What's your basis now? I'm asking, I'm a lawyer, I'm asking you now, what is the legal basis of sa police power? Anong basis ninyo to take me into custody? Wala. So I have to resist and not to go back to these idiots and tell them, and I will go to them after I have washed. Ako ang magpupunta sa kanila. Walang basis at di magkakaanohan tayo dito. It would be illegal for you, as a matter of fact, it is illegal for you to ask me to go with you without any papel lang ito. When did you allow them? Sir, you have your counsel. Huwag na tayo mag-debate rito. This is not the place for debate. Right now, sir, I can give the order to remove you from here. Maayos na si President Duterte, maiwan siya mag-isa dyan. I am saying that my lawyer, the daughter, is coming. Kasi, Mr. President, you will be left there alone in the table. Believe me, ayos mo na ng tao rito. Please, let us spare everyone. To the Carson.
That's the best way. Kami. Maglalakad lang yan. Lalayan yan. May mag-alala, may maglalaya. Makakaharang lang yan switch to. Lalo na siya magagalit. They can visit you in your detention facility, sir. Believe me. They can. And all these people can see you. This is just a humane, fair request. Kanina pa yan, sir. No, Guys! hindi po kanina. Believe me, sir. Hindi niyo magugustuhan ang kasunod na order. Sige, implement niyo. Sige. Hanggang area. Ito ang lugar natin, hanggang area. Lahat! Okay, go, mark! Lahat! Sir, I will show you. Hintayin niyo yung anak. Kita nyo, 80 years old kayo lahat. 80 years old. Tapos kayo lahat. Ma'am, Do not lay a finger. 80 Go. years old kayo lahat. go! Hindi makalakad ng maayos. Dali. Yan ang gusto niyo, mangyayari yan. Oh, attorney. Sir, Hintayin mo let lang. me not listen to his plea. If he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang na Ikaw naman, sir, para naman tayong naglulukuhan dito. Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Ikaw naman. Dalawang anak ng Yes, sir. bayaran mo. Sige na. Guys, alisin niyo na si Yes, Villaldea. Attorney Villaldea. Sir, please, huwag niyo na kaming pilitin, sir, na hilahin ka. Sir, pabira ka naman, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag yung gamitin yung wheelchair kasi maglalakad lang naman siya. Lalo na siya maano ba, mababali katawan yung ganun. No? Hindi na makakarating ng daig yan. Meron siyang sundalo mag-ano sa kanya, mag-alalay ha? Kasama nila sa dahig. Tatlo yun ha? Kayo lahat. Please, alagaan nila yung presidente natin dati kung ayaw nyo. Hindi po ang abogado ang humiling. Si President Ano naman ang pagbigyan niyo? Kaya nga, ano naman ang pagbigyan niyo? pagbigyan mo Ano naman. naman kayo? Kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na to, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Hindi isang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong pabor? Presidential law kayo namin. Sir, hindi ko pinihingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be removed from That's here. precisely the point that I'm saying. Ano lang naman Attorney, you will be removed from yan? here. Please lang. Bawal hawakan. Attorney, you will be removed Bawal from here. hawakan! Bawal hawakan. Attorney, you will be removed from here. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong humawak. Wala na kayong pakialam sa karapatan. Ha? Kasi nga, wag mo ano yung lawyer. Huwag na tayong magkanya. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Alisin niyo yung titik. Alisin niyo yung dalawang babae. Huwag ba ko ikitin? Attorney, please Huwag naman. mo hawakan. Huwag mo hawakan. Time lang eh. Time lang. Kayo mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! Pangina mo! Kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Alisin niyo. Kayo, nandito lang kayo natin. Tanungin sila. Sinasabi ko eh. Sabi pakita niyo sa mga galing niyo. Huwag! Sandali ha. Bakit kapag ka lower rank, meron pong isang vlogger, di ba, na PNP, na nagsorry na kaya parang okay, pero hinuli, tapos kakasuhan. I understand that. At magandang rule yon na pagka ikaw ay sundalo o pulis, ay hindi ka basta pwedeng, hindi ka pwedeng partisan, di ba? Pangalawa, kailangan bantayan mo sinasabi mo. But I'll give you 2 examples, ma'am. Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan?
So ang dating po sa lower rank, bawal partisan kung kalaban. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. Pag sumigaw na ibagsak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Yes, marami pong sabina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, I bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sabina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sabina para kina Jean Fajardo, General Nick De Loso Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong sabina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli, sana naman pirmahan at lumabas na itong sabina.